What is up mga kap? Today is November 18, 2023. Bukas November 19 ay World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Ito ay taunang komemorasyon o pag-alala sa mga namatay dahil sa road crash o aksidente sa kalsada. Pero bakit nga ba inaalala natin ito kada taon? At ano ang maaring nating gawin upang kahit papaano ay mabawasan ang bilang ng mga namamatay dahil sa road crashes? Yan ang tatalakay natin ngayon. Pero bago ang lahat, let's roll the intro! Alam nyo bang sa buong mundo, mahigit sa 1.35 million na ang namamatay dahil sa road crashes kada taon? Kasing tindi o kundi man ay mas malala kaysa sa gera, pandemya at iba pang mga trahedya. Kaya hindi na dapat ipagsabuhalang bahala ang suliro na ito. Kaya naman ang United Nations, World Health Organization ay nagtakda ng target na dapat mabawasan man lang ito ng kahit 50% sa loob ng isang dekada. Dito sa ating bansa ay 77% ng namamatay dahil sa road crash ay mga kabataan at mga manggagawa na nasa edad na 15 hanggang 60. At isa pang nakakabahala ay malaking porsyento din ng mga biktima ng road crash ay mga nakamotorsiklo. Hindi rin biro ang biglang mawalan ng mahal sa buhay o kaibigan dahil lamang sa kapabayaan at hindi maayos na polisiya at infrastruktura sa ating mga kalsada. Ako mismo ay lubos sa nagdalamhati nang mamatay ang aking kaibigan na si Tado Jimenez nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nitong bus sa kabundukan sa Norway. Kaya kahit tayong mga ordinaryong mamamayan ay nararapat lamang na may gawin upang maiwasan ang ganitong trahedya. May magagawa nga ba tayo bilang mga rider at ordinaryong mga mamamayan upang makatugon sa panawagan ng UN at WHO na kahit papaano ay mabawasan ang mga trahedyang ito? Meron mga kap, samahan mo kami sa kapatiran sa dalawang gulong o kagulong at iba pang mga samahan na magbayanihan para sa ligtas na daan. Una ay ang mas malawakan at tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga road safety seminars na mas magiging epektibo kung tayo ay susuportahan ng ating nasyonal at lokal na gobyerno. Ikalawa ay ang pagtataguyod ng kampanyang Ride Slow, Ride Safe upang maipatupad ang tamang speed limit sa ating mga pangunahing kalsada. Ikatlo ay ang panawagan sa ating gobyerno na gawing maagap sa pagkumpuni ng mga sirang kalsada upang maiwasan ang mga aksidente dahil sa hindi ligtas na kondisyon ng ating mga dinadaanan. Ikaapat ay ang ating panukalang pagtatatag ng Philippine Road Safety Institute na siyang pangunahing magsasaliksik ng mga polisiya at programang magtitiyak ng ating kaligtasan sa ating mga dadaanan at maging katuwang sa edukasyon sa pagpapalaganap ng advokasya sa road safety. Ikalima ay ang panawagang mas epesyente pagpapatupad ng mga alituntunin sa post-crash situation, mas mabilis na pagresponde at investigasyon at pagkakaroon ng makatarungang kompensasyon sa mga biktima ng road crash at mga naiwang pamilya nito. Ikatlong linggo ng Nobyembre, ginugunita at inaalala ng buong mundo ang mga nasawi sa road crashes at pinagtitibay natin ang ating bayanihan para sa ligtas na daan. Bukas, ika-19 ng Nobyembre, gaganapin ang World Day of Remembrance sa taong ito.
Inaanyayahan natin ang lahat ng mga kagulong na makibahagi sa okasyong ito. Magsisimula ang aktibidad bukas ng alas 3 ng hapon sa may parking lot ng bagong Malolos City Hall sa Malolos Sports and Convention Center. Isang road safety seminar ang ating ilulunsad doon at pagpatak ng alas 6 ng gabi ay tayo ay magtutulos ng kandila bilang simbolo ng pag-alala sa mga namatay. Ayun mga kap, naway nakatulong ako sa pagpapaliwanag sa usaping ito at nawa ay makasama namin kayo bukas sa Malolos, Bulacan. Sa mga mag-aabang ng video ng magaganap bukas ay pumunta lamang tayo sa opisyal na YouTube channel ng Kapatiran sa Dalawang Gulong. I-search lamang ang Kagulong 2020 TV at pasubscribe din po sa channel na ito. Malamang Lunes ay may upload na ang video content hinggil dito at sana ay pagtulong-tulungan na din nating i-share. At syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel na ito, ano pang hinihintay nyo? Like, share, and subscribe na po. Pakiclick na din ang notification bell para updated tayo sa ating mga susunod na mga vlog. Muli, magandang araw sa inyo at lagi pong mag-iingat sa ating mga biyahe. Ito po ang inyong Sir Don, sign off.